Aklas na inis at kinwestiyon ang ginawa ni Enigma sa pagsermon nito sa isang MC matapos magsuot ng hindi ka-collab at hindi kasama na sponsor brand sa flip top. Nakilala naman natin si Aklas bilang isang unique MC na walang katulad na style dahil bihira lang siya mag-rhyme sa bawat battle niya. Siya na rin ang nagsabi na unorthodox ang kanyang style sa battle rap. Hindi na mabubura ang pangalan ni Aklas sa flip top dahil siya ang kauna-unahang nag-champion sa Isabuhay Tournament matapos nitong talunin si Balaki. Kahit aralin mo na masinsinan daigdig ko, hindi mo madadaig to, mananatiling manandaig to, sakop ng kalawakan ko yung technical na daigdig mo. Alien breed to, lahat ng nalaway binubuga ng bibig ko, kaya alis to, kung ayaw mo matulad, kising nyo, nag-joke 3 beses, napayano semis, kaya ikaw, galingan mo! Ang boto, 7 judges, 6-1. Para sa champion ay sa buhay, si Aklas! Sa post nga ni Aklas na dinilit niya rin naman ay binabatikos nga nito si Enigma sa kanyang Facebook dahil meron nga daw itong pinagalitan na MCs backstage dahil nagsuot ng hindi ka-collab ng flip top. Sinabi niya rin dito na binawasan daw ng talent fee ang MC. Ito nga ang eksaktong sinabi ni Aklas sa post. Porket di naka-collab shirt, galit ka na agad, minus TF with sermon sa backstage freebies. Ha, Boss Eric? Kumukulit ka na naman. Alam naman natin na ang laki na nang in-improve ng flip top simula production, stage, venue at quality ng editing. Isa sa dahilan nito ay yung nadagdagan na sila ng budget at nandito na rin pumasok yung mga nag-i-sponsor at kakolab ng flip top na tumutulong sa kada event na ginagawa nila. Sa second side 15, no? Yun nga, nakita nyo itong mga nakaraang ilang taon, no? Tumesting tayo ng mga bagong venue, mga palaki ng palaki, hanggang makuha namin, masanay talaga kami sa kalakaran, sa lahat mula sa lahat ng mga papeles, mga permits, mga legal na proseso at lahat-lahat. May mga magandang comment nga doon sa comment section about doon sa post ni Aklas kung saan tama naman ang sinasabi nila na tama lang yung ginawa ni Enigma dahil house rules ito at for sure ay bago pa umakyat sa stage ang mga MC ay alam naman nila yung rules at regulation na ginagawa sa flip top. Sabi nga dito, sabay na kayo sa pagbabago. Dalawa ang mukha ng flip top. Entertainment sa harap natin, business sa back end. Hindi na mom and pop business ngayon ang flip top. Para na siyang mall. Napansin nyo naman siguro ang difference. Sa production pa lang, kita-kita na ang difference. Sa venue, opening salvo pa lang ng taon. 2 days event na agad, ahon. Lightings, mas bumilis ang edit time, higher quality ng upload. Kasi nga, may sponsor na. Sponsors demand exposure. Kaya nga laging galit si Kuya Will kapag palpak, ganun talaga. Dito naman ay sinasabi niya na nagbago na yata ang patakaran ng flip top. Kita ko kagabi si Enigma, paiba-iba ng t-shirt, sinusuot kada laban. Ganun niya talaga ine-expose ang mga collab. Nasisilip ang mga design, di lang basta shoutouts. Dito naman, natural mape-penalize ka kung hindi ka susunod. Ano yun? Malaki na ang flip top tol. Di pwedeng habang buhay kung ano ang dinaktan mo, ganun pa din. Pag wala talagang pang live, ganito utak Paniwala sa mga MC na till now, flip top pa rin ang kinakapitan para maging relevant. Sinagot din naman ni Aklas ang kanyang pagiging relevant, hindi lang sa battle rap, kundi pati na rin pagdating sa social media. Nagpost nga ito ng video si Aklas na bago pa ang flip top mabuo, ay relevant na siya. 2008 pa lang, meron ng binubuong pangalan na Aklas sa eksena. Hindi ko kailangan maging relevant, brother. 2008 pa lang may Aklas na. Relevant na ako. Konting sabihin ko nga lang, nakaalog na kayo Ako nga laman ng GC nyo Diba? So, hindi ako cloud chaser because I am the cloud. Pero yung mga amuyong niya, isa-isang lumalabas. Tapos pag hindi na kaya, tangin na kayo lang pwede mang-away. Kami bawal mang-away. Huwag nyo na kami kasing idamay. Para tapos na to.
Wala nang gustong may bumalik sa'yo. Ang ina, ba't kami babalik sa'yo? Ganda-ganda na nangyari sa mga buhay namin nung wala kami dyan eh. Nakawala kami sa box eh. Babalik pa kami dyan sa box nyo para maging alipin. Sa tingin nyo ba ay tama lang ang ginawa ni Enigma na mapagsabihan ang MC na hindi sumusunod sa rules? At ano naman ang masasabi nyo sa reaksyon ni Aklas sa issue na ito? Comment down below lang mga boss at babasahin natin lahat ng opinion nyo para sa video na ito. Huwag nyo rin kakalimutan suportahan at mag-subscribe sa aming channel para maging updated kayo sa mga ilalabas at i-upload naming video. Sa kabilang banda naman, MC na matagal nang hinihintay ng taga-suporta ng Flip Top ay magkakaroon na ng laban next event sa Right of Way. Ito nga ay si Osarogami. Hindi nga siya nakasali sa Langit Lupa Tournament pero nakapasok naman siya sa tryouts matapos nitong mag-submit ng entry. Panoorin nga natin ang kanyang ginawang entry para sa Process of Illumination 8. Yo, Osarogami, this is my entry sa Acapella Imaginary Battle against kay Lord Manuel, Process of Illumination 8. Yo! Galit ako sa Panginoon. Hindi dahil sa walang sumasagot sa aking panalangin. Galit ako sa Panginoon sa kada pagbarat at paggipit sa bigas nating sinasaing. Galit ako sa Panginoon sa mga katulad mong kumamkam sa lupa namin at mas lalong galit ako sa Panginoon pag nag-aastang Panginoon, itong astang Panginoon dito sa lupang akin. Akin ang lupang to, the way I conquer underground. Ako yung kaiju, ako yung big one that sends shockwaves from cities down to town. So give me that fucking crown. Ang lupain ay pagkakarian. Bumaba ka ulit at yung subukan mo tong 8 man sa bugbugan ay nagaganti, you wouldn't last long. Ako ang maghahari to, umusan ko tong Panginoon at patatauhan pag tinabunan ko sandamukan labang kanya ko si Asyong sa longga. Kahit kamkamin mo yung lupa, abot ko yung langit, Manuel, dyan na lang kita ibabalahura. Kung tingin mo sa akin patapon, cause ito'y gatsaya ko ta. Kaya puki ng ina, kaya kitang patayin gamit basura. Basura! Baka matay ka na. One dimensional na kupal, kaya hindi na ako nagduda. Nasa triangulo, ikaw yung pinakamahina. At sa tatsulok, yung mga Panginoon, yung dapat ginagawang pataba sa lupa. Kaya anong Panginoon? Luluhod lang to kay Oza, Panginoon ng puta. Ikaw yung Lord pero panahon na para singiling kita ng upa. At babagsak ang triangulo, ngunit saktong impyerno ang iyong ruta. Pagkat maaaring magkaroon ng lupa ang Panginoon, ngunit walang Panginoon na lupa.